atin na rito yung Julia. Magandang hapon po. I'm Julian Rojas. I played the role of Jack Naruto. Jack. Yes. Siya yung husband ni Claudine sa movie. At ako naman ay first time kong magiging role ang maging nanay-nanayan. Dati akong tatay-tatayan. Dito sa movie nito, nanay-nanayan ako. Kaya excited ako, tsaka tuwan-tuwa ako sa pelikula na to dahil unang-una, napakaganda ng photography. Tapos, ang gagaling pa ng mga kasama kong artista, kaya matutuwa kayo, napakaganda nito. Next, of course, Miss Angelica Jones. Yes, good afternoon to everyone. It's Venus Palas Angelica Jones. I'm playing the role of Rachel Buenaventura. Ang role ko po dito is my first time dito sa Magic Hertz na kakaibang Angelica Jones kasi very opposite do sa character na Ikay. Dito po, mother ni Ernest, elegant and demure and isang martyr na ina, mapagmahal na ina sa anak ni Ernest. At napakaganda ng pelikula, napakahusay na director ni Gab Ramos. Dahil lahat kami mga artista dito na ilabas namin ang aming talent sa pag-art dito sa Magic Hertz. Ayan, thank you very much, Angelica. Pero for mga bago dito, dito na tayo sa kabilang side, si Miss Pantin pala. Yun lang, wala tayong mic. Hi, good afternoon everyone. I'm Miss Pantin Palangka. So sa mga siguro hindi na naman talaga ako kilala, no? I'm a former Baywalk Buddies mo before kay Nanay dito. Though may mga kakilala na rin akong faces dito from the press people. Good afternoon po sa lahat. So I'll be playing the role of mother of Maxine in this film. Asawa ko po dito si Tito Archie. So I would like to thank Direk Gab for the chance that he had given me. Thank you so much, Direk. Kasi mostly pag mga film, mga short lang talaga ako, short exposure lang. But this time, Direk Gab had given a trust na magawa ko tong role ko dito. So thank you so much. And of course, Rams Production, thank you so much. Thank you, Next is... Hello everyone, my name is Muhaira Sanana and I play the role as Nicole Buenaventura po. Sister po ako dito, ate actually po ni Ernest. I have a strong personality po dito pero sobra po yung pag-care ko po sa brother ko. And I just want to congratulate Kuya Beaver, Ate Mutia, and Ate Maxine, and the whole production team po. Congrats po. Thank you very much. Of course, next is Cassie. Good afternoon po everyone. I'm Cassie Kim, and I portray the role of Marta Ledesma. And ang mother ko po dito is Miss Nelly Ledesma, which is Miss Eileen Papin. And first time ko po mag-portray ng maldita role. And gusto ko lang din po mag-thank you sa directors, sa producers, for giving me the chance to be part of When Magic Hurts. Thank you so much po. Thank you very much, Cass. And of course, isa sa mga bida ng pelikula, si Maxine. Thank you po. Hello po, good afternoon po. Thank you so much for spending your time with us. Kinakabahan po ako, sorry. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Maxine Trinidad. Nanggaling po ako sa Pinoy Big Brother, recent po na season. Ang role ko po dito ay si Trixie Calejo. Ang father ko si Sir Archie. Siya magpipilang as Alvin and Ate Pantin as Trina. Ako po dito ang love triangle nila Beaver and Mutia, which is Olivia and Ernest. And she's adventurous, she's sophisticated, she's into exploration, she loves to nurture herself. And the thing na aabangan niya kay Trixie is how she accepts things as someone who's very into self-improvement and into someone na kung ano yung gusto niya makukuha niya. So, tingnan natin sa film na to kung ganun ang mangyayari na she can have what she wants. Thank you. Thank you so much po. And of course, next episode ng Kapila, si Mutia, grabe mo dyan, napakabata mo pa nung una ka namin nakita. Ngayon, laki-laki mo, pagkatandaan mo kasama ka, di ba? Hello po sa inyo lahat.
Mutya Arquia and I play the role of Olivia dito sa When Magic Hurts. Ako po dito, sa totoo lang si Olivia, malungkot ang buhay. Bakit? Panoorin natin yan. Pero may dumating sa buhay niya, which is si Ernest. So, sana po abangan ninyo kung paano mababago ni Ernest ang malungkot na buhay ni Olivia at kung anong kasiyahan or kalungkutan ang ibibigay ni Ernest kay Olivia. Ayun. Maraming salamat po! At syempre, ano ba, pag-aagawan ka ng dalawa? Ni Maxine at ni Mucha? Siguro po, baka na lang natin. Okay. Yes, Bieber. Hi guys, I'm Beaver Magdalas. Ang role ko po dito is si Ernesto Benaventura, or more known sa film as Ernest Benaventura. He's, I would say, is a very loving person po talaga. In terms of family and friends and just people he meets. Yun po siguro yung trait na talagang nagustuhan ko sa kanya and I think I really relate to his loving personality. Ayan. Thank you very much. And of course, ang nag-iisang director syempre ng pelikula. Mr. Gabby Ramos, Direct Gabby. Of course, hindi po namin kasama ngayon ang mga iba pa pong cast Oo namin. nga, ang daming cast. Napaka-buti po ng production dito. Praise God, kasama po namin dito si Miss Nadine Barreto. Siya po yung gaganap na mother ni Mutya. Ito po yung story B. Pag napanood yun po. Meron din po tayong batang Mutya Arquia dito. Anak po ito ni Miss Nadine sa kauna-unahan po niya yung pagganap si Ariana Barreto. Maantig po kayo sa mga puso po ninyo. Kasama din po namin dito si Kuya Archie Adamos, ang pangmalakasan din po namin aktor. Si Whitney Tyson. And marami po si Nadena, si Miss Aileen Papin, ang kapatid po ni Madam Imelda Papin, and more pa po. So, hindi po natin sila kasama, pero meron po kami mga series pa na pwede po naman ninyo silang Ayan, narinig ko. Meron pa mga susunod na press. Okay, na pala. Yes. Mga 20 press calls pa yun. 21 lang po. 21, okay. And of course, kanina kasi wala si Mr. Soliman Cruz. Si Sir Soliman. Sir Soliman. Yes, Soliman Cruz. Pagod ng mic. Soliman Cruz. Magandang gabi po sa kanila lahat. Pasensya na po wala ako. Kailangan po pong kumain kasi may ininom akong gamot. Una-una, magpapasalamat po kay Direk Gabby Ramos. Salamat po at nakailan na kami yung proyekto simula mga short film at ito papunta sa full length at meron pang mga konsepto si Direk na dokumentuhan kami dalawa. Ang role ko po dito, siyempre ako po tatay ni Ernest. Salamat at kahawin mo pala ako. Noong next shoot kasi, lagi kong kausap yung tunay ng ama. Andito po siya. Ngayon, doon ako nakakuha ng paano ako makikihabi sa kanya bilang anak. So, yun. At habang kasi doon lagi sila at yung napakasipag na may bahay ni Sir. Umaga nagwawali sa labas ng location. Sabi ko, ma'am, may ganito talaga ako sa akin. Saka, yun, maraming pong salamat Mr. Gabby at sa mga sayang di kami nakapag-sena ni Sir Dennis. At yung mga bata, pagpatuloy niyo yung attitude niyo, ganda yung attitude. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Soliman. Mamaya pa rin namin si Direk Gabby, nagbago na ba si Soliman Cruz ng naging international star. Okay, balikan na natin of course ang unang showbiz. Pero ano yung rest? Magandang hapon sa inyo lahat. Mutya,
pero kasi dito nag-ano sa salita. But yeah, it's been a long time na hindi ka namin nakikita. The last time nakita na namin, you were still a young child or a child star. Nasaan ka during those stages, during those stages na parang nasa awkward stage ka? Teenager. Okay. My last po kasi was Star na po, which is last year. Pero before that po kasi, since nag-pandemic, hindi po pwede yung age ng 15 po babae. I was 14 pa lang po that time. So, ayun po, yun po yung isang naging reason. Kaya po siguro, hindi ako masyado nakikita ng on-screen. More on online platforms lang po since bawal po mag-shoot nun yung 15 until. Yun po. Okay. Tinapos mo yung pag-aaral mo? Okay naman po, homeschool po ako. Okay. Ilang taon ka na ngayon? 17 po. 17. Oh, bagets pa rin. Okay, thank you. Si Beaver naman. This is your launch movie. Yes po, yes. Okay, napaka-swerte mo. Super po. Oo, dahil launching mo, first movie mo, and you have discussed. Is it your dad who produced this movie? Actually, the film po is produced by Ramos Film Production. Pero sa super excited po ni Mami and sa support niya po sa akin is para pong in a way nag-collab na po sila nila direct. So ayun, I'm super thankful first to my parents, daddy, mami, to my family. Kasi ikaw ang bida ng pelikula. So definitely ikaw magdadala. Hindi ka ba kinakabahan? Especially so na malapit nito palabas. Super po. Actually, I can't find the word to express how nervous I was, especially at first. Pero one thing po talaga na I took or I did para po to prepare for this film was to really gain a lot more confidence that I had before. Kasi mahihayin po talaga ako before. Pero with the help of course, veteran actors and actors po natin, Matya and Maxine, Derek, talagang natulungan po nila ako to do this. And by that po, I'm really thankful to them. Derek, you're one of the producers of the movie. Isa ka rin sa producer ng pelikula. Ang Rams Entertainment has been producing a lot of content. So, I'm one of the owner. Meron po kayong mga stakeholder din. We have sponsors din, mga to come up with the funds for the project. Pinakamaganda lang nito dahil ask Star Magic dun sa first play nung na-roll call po yung tatlong pangalan na to, after marami po ng pilihan. Wala po kay Maxine, kay Mutia at saka kay Weaver, yung mga magulang po nila, sobra po sila sa mga supporta. Dalawa, we have this marketing team also din na pagdating naman sa locations, for example, we have tie-up with Atak Benguet, with tourism of Cordillera. So, sabi namin, ay kaya natin gawin for this. So, marami po pinagalingan yung budget and I'm so happy din na marami din po natulong talaga para sa project. Ayun po. Bukod sa cast, ano ang may pagmamalaki ng pelikula for the audience na supportahan ito? The first idea of this film is number one, mag-shoot kami sa Japan or Korea. Kasi gusto namin ipakita yung, ngayon kasi ang trend is, yung Korean feels na. Tapos, nung nag-check po kami ng location, nung nalaman ko na hindi lang ang location is all about Atok Benguet. Nung pumunta mismo ako sa Atok, nung inikot ko yung Atok, hindi lang yung tourism lang na pwede mong makita sa poster. Nung inikot ko, at isa sa pwede ipagmalaki, marami pa talagang untapped culture and location sa Atok Benguet, sa Cordillera, na higit pa dun sa mga napapanood natin sa ibang bansa. Kaya pag nakita niyo po yung pelikula, ang may pagmamalaki po natin is kuha po ito ng Pinoy at gawa po sa Pilipinas. Yun po ang pinakamaganda dito sa akin. Thank you. Sa mga senior star, sorry Hindi ang kasama dyan. Dapat Dennis mag-back din kay Tita Aster. Senior daw eh. Si Sol, si Dennis. Sino ba muna yung mga senior dito? Ako.
Sa cast, tita. Yung tinutukoy mo si Dennis Padilla at si Suleiman. Actually, sinulan ko kay Sol. Tapos saka si Dennis. Si Angelica na rin kasi senior siya sa mga bagets. Oo, May naman, may disclaimer. Okay. Ano naman? Senior sa mga bagets. Last question ko na to ano naman ang may pagmamalaki nyo, being part of this movie? At ano ang contribution nyo? Ako po, pagmamalaki ko, naging bahagi ako ng isang pamilya na habang ginagawa namin ito. Kahit na bumabagyo at kung ano man yung malakas ng bagyo talaga hindi ako nakaakyat, dasal kami na makaakyat Pero pinahintulutan kami talagang umakyat at makapagtrabaho at makasweldo. Tama. Hindi ako. Tama. Tsaka yung mga tinutulugan namin, walang ilaw. Yung ganon. Pero masaya kami, kagila lang. Tapos ubudan namin. Nakakahanap kami ng saya sa lahat ng mga ginagawa namin. Tapos, lalo na yung sa production at yung pinakamaliliit na bahagi ng gumawa ng pelikula. Maraming salamat sa inyo at inalalayan nyo si Tatay Sol pa nirarayuman na siya. Lamig Thank you. Si Dennis ka namin niyang nirarayuman siya. Tawag dito, memorable yung pag-akyat ko sa Atok kasi first time kong nakapunta sa Atok, Benguet. Dati, pagka nakapunta ka ng Baguio, happy ka na dahil nakapag-Baguio ka na. Pero ngayon, pag nakarating ka ng Atok, hindi ka na ma-happy na sa Baguio ka lang nakarating. Pag nakita mo yung Atok, yung beauty ng Atok, nahirapan talaga kami pag-akyat, lalo ako. Nung umakyat kami, medyo inabot na ako ng gabi papunta ron from Baguio to Atok. Mga 11 na landslides ang dinaanan ko bago ako nakarating sa taas. Dahil sobrang bagyo, lakas ng ulan. Pero nung narating ko yung Atok, tapos nakita ko nung araw, nung morning, sabi ko, grabe, nasa Pilipinas lang palang pinakamagandang lugar na dapat shootingan ng mga movie maker at mga gumagawa ng TV shows. So, maganda yung idea ni Gabi na bago natin i-promote yung beauty ng ibang bansa, mas magandang i-promote na muna natin yung beauty ng sarili nating bansa para magkaroon tayo ng mas mataas na local tourism. Correct. Kaysa gastusin natin ang ating mga kinikita sa ibang bansa, try nyo na dito muna, panuorin itong pelikula na ito talagang na-maximize ni Direk Gabi yung ganda ng Atok. Dennis, from Baguio to Atok, ilang oras? Well, nung time na umakyat kami, kasi nga dahil hindi ka pwedeng, ang bagal ng pag-ahon namin, siguro ako mga inabot ako ng 5 hours. Pero kung maganda ang panahon, siguro kaya ng mga 2 and a half. Kasi hindi ka mabilis dahil matarik siya I think Atok is one of the highest level sa Benguet. Mas mataas pa to sa mas sikat na isang lugar sa Sagada. Mas mataas pa sa Sagada. Di ba lagi natin na-mention Sagada? Pag nagpunta kayo ng Atok, mababa yung Sagada. Kasi from Atok, bababa, papuntang Sagada, pababa. So, tapos, na-excite ako sa pelikula dahil siyempre si Mucha yung lagi ko kasama dahil magiging anak ko siya dito. By accident, naging anak ko siya rito dahil si Claudine ng talagang nanay niya. Nagkita kami by accident sa bus. At may mangyayaring hindi maganda, so mapupunta sa akin si Mucha. At maganda yung mga eksena namin, especially nung maliit pa siya, nung inaalagaan ko siya. And very touching yung mga moments namin, lalo na yung mga eksena namin ni Claudine. And this is my first movie with Claudine Barreto. That's why excited ako nung sabihin ni Gabi sa akin na ako yung gaganap na
Anton. Ayan, pag-usapan natin Yes. mga eksena yung doon. Of course, si Angelica Chu. Yes, ako very memorable to Magic Hurts. Unang-una. Ano ba? When Magic When Hurts. Magic Hurts. Itong movie kasi ito, nabasa ko yung script. Binabasa ko pa rin yung script, honestly, umiiyak na ako. Sobrang very emotionally and nakaka-relate ako. And then nung nalaman ko yung character, Rachel Benavides towards nanay ni Ernest. So feel ko yung role ko kasi may anak ko lalaki. So si Ernest lalaki, si Beaver Magdalas. So nakita ko doon sa pelikulang ito, it's not hindi lang magaling na mahusay na director si Gab Ramos, ang production mababait, pati ang buong staff. Dito ko nakita yung nakaramdaman mo ng family. Kasi usually, di ba, pag nag-shooting ka, after the shooting, wala na kanya-kanya. Dito, shooting friends lang yung iba. Yes. Kaya hindi mo naranasan yan dati. Dito kasi sa Magic dito sa Magic Horse kasi naranasan ko na yung para kami isang pamilya. Dito sa when Magic Hurts. Yeah, when Magic Ano Hurts. na-experience mo dati yung shooting friends na? Hindi naman. No comment ko. Dito kasi sa movie nito, nararamdaman ko yung pamilya kami. And everything umaarte kami ni na Beaver and dito sa eksena nito, dito ko talaga nailabas yung sakit, yung pain, failure, hurts. So sabi ko, it's a perfect timing yung binigay sa akin role dahil marami akong tinatagong mabibigat na nasa loob ko, na ilabas ko lahat dito sa movie nito. And I'm very happy na I'm glad na ako yung nanay ni Beaver Magdalas nito. And ang huhusin, umaratid din ng mga bata. Si Mutya, si Maxine, si Dennis, lahat. Lahat sila. Actually, nagulat nga ako, si Sol pala ang asawa ko dito. Sabi ko, sino ang asawa ko dito? Ako po. Ay, ikaw pala ang asawa ko dito. So, nakapag-asawa ako ng mayaman. Na isang elegant na businesswoman na martir na nanay. So, dito sa movie ito, kakaiba po, abangan nyo, sobrang ganda. Hindi lang yung tourism, favorite place ko ang Baguio, mahuhusay ang mga artista, mahuhusay ang director, at magandang script. Napakagandang istorya. Hindi kayo uuwi na malungkot. Uuwi kayo ng masaya na may kasamang luha sapagkat tagos sa puso yung eksena natin. Masaya, iiyak. Yeah, para kasi iiyak, diba, love. Kasi because I believe love is sacrifice, love is blind. So dito mo makikita lahat yung ano ibig sabihin ng pag-ibig. So kung gusto mo naman ng totoong pag-ibig, what is love, panoorin mo po yung pelikula nito. Thank you. Ba siya ng disappointment? O ano yung challenge and roles for you, respectively? Thank you. Thank you po. For me po, considering this is my first ever film, and bago lang din po ako sa industriya, hindi pa po nakakateleserye, and yung background ko po before that, before this project, the When Magic Hurts, it's a small series sa Paya Channel, if you're familiar with that channel as well. So I can really say po na wala pa po masyadong experience, and I can really say that experience is the best teacher. So what I did po, it's very challenging for me, so I really take the opportunity to have the Star Magic acting workshop under Direct Ryan Carlos, kasi I truly believe po na lahat naman ng pag-aaralan po. And by that po, yung kaba, natuturuan din kami doon kung paano yung, kasi po I can't deny na I feel kaba whenever I'm in front of the camera and in front of the veterans as well. That's why the workshop. That's why the workshop really helps po. It's a bit challenging, and kung masasabi ko po kung maganda ba or nabigyan ko ba ng justice yung role ko, ang masasabi ko lang po, I really did my best, and ang makakasabi lang po nun, kayo po at ang mga viewers ko. You feel ko ba? Ikaw mo siya. For me po, yung sa role ko, na-challenge po ako kasi nung nag-usap kami ni Direk, sabi niya sa akin, gusto mong makita sa'yo na strong ka. Strong ka, pero sa loob basag ka. So nung sinabi po niya yun, sabi ko, kinabahan po ako actually.
Kasi parang kailangan, nasa loob lang po yung fragile side mo talaga eh. Pero strong ka. Tapos, for me, sa portrayal po, hindi ko pa po kasi napapanood. Hindi pa po namin napapanood yung full movie. So ako po, actually tinatanong ako sa direct kamusta? Kasi ako po, sa totoo lang, ginajudge ko rin po yung acting ko. Kapag may mga scene po, ganyan, tinitignan ko po if like, satisfied ako or ay sayang, kulang, parang ganyan po. So sa totoo lang po, kinakabahan po talaga ako kasi hindi ko pa po alam kung ano yung magiging review, ano ba talaga yung final say ng mga tao. Pero for all I know po is I did my best naman po. It's because of the direct po kasi hinahayaan niya kami na mas mag-improve. And tinatanong niya kami, kampante ka na doon. Very open si Direk sa mga suggestions po. So for me, super big help po doon. Yun po. Thank you, Mucha. Next, Bieber. Ako po, it is fulfilling. Pero hindi pa po namin napapanood yung movie entirely. So I can't say that to 100% extent. Pero it's fulfilling po because, as I've said before, isa po talaga yung rom-com sa mga gusto kong ganapan na roles. And very thankful po ako na naganapan ko po ito for my first time here. And ayun po, in my struggles, yung confidence ko nga po. So I really had to face po talaga yung pakikipag-socialize ko talaga. Kasi before I was very afraid. So in school po, I started to trying to open up topics po with other people there. So I feel like malaki po i-improve ng confidence ko since then. And that's also very fulfilling. Thank you. Thank you, Leia. And of course, the next set of questions will come from, actually, isa to sa pinaka very lovable na vlogger. Kayla Damar. Thank you. May question for Mutia, Bieber, and Maxine. So, since medyo pakilig yung movie, magkakakilala na ba kayo sa Star Magic before? How did you work on your, not chemistry, pero yung relationship with each other sa mga exes? Okay. So, before the movie starts po kasi talaga, magkakakilala na po kami sa Star Magic. And si Bieber po, nakasama ko siya before sa workshop. And si Ate Max, sa Star Magic po talaga sa So, nung nalaman ko po na kami yung final casting, natuwa po ako. Kasi sabi ko, mas magiging komportable ako kasi kakilala ko na sila po. So, yun po. For me, naging like half work and super nag-enjoy din. So, hindi po super na-pressure or nahirapan po talaga. Ayun po, yes no po. We've been very comfortable with each other for a pretty good amount of time now. Pero kami po ni Maxine, we just met po nung prom, the last prom of ABS. So, nung nandun na po kami sa Ato, I was super shy nga rin po. Pero I'm very thankful to Maxine since she was the one to break the ice between the two of us. And that led to us being close then. So, thank you, Max. Yeah, I think they already said everything. Dahil po sa Star Magic na nagkakilala kami because we are from Star Magic. Si Mutia naman, nakita ko siya sa Go. I can still remember, I was so kilig kasi sabi niya, hello, ako po, nakikita ko lang siya sa TV, lalo mong bata pa ako. Sabi ko, si Rena, gusto ko din ng si Rena, ang galing niyang lumangoy. Tapos ngayon, alam ko po na makakatrabaho ko siya. So I'm just so blessed po. And then, to add up po, na yung mga veteran actresses and actors po, na talagang, grabe yung pagka-idolize ko sa kanila and all. So, I can really say po na we build not just like being, a workmates, but a family po. I'm just so thankful also to their parents as well kasi nasa Davao po yung parents ko na talagang mas nagpapastrong pa po sa relationship namin as friends po. Thank you. Thank you po. More Kate or last? For Julian and Sir Dennis, kasi kayo yung naka-eksena ni Miss Claudine Barreto. So how was it like working with Miss Claudine saka kay Sir Dennis, pa-elaborate po dito. So si Julian po muna. Si Julian. Sorry. Sino ba? Julian muna. Julian, ikaw muna. Kamusta ka work? Julian. First, I was very thankful na nabigyan po ako ng opportunity na maka-excel si Claudine. But at the same time, we have to know that it's work. So, sobrang grabe yung pressure.
I put in extra effort just because it was Miss Claudine. And I really hope na I gave justice to the character. You guys will have to watch the movie to see that. Nakakausap mo naman siya. Nakakausap mo naman siya Off-cam? No, just during the set. Okay, thank you. And Sir Dennis, kumusta po? Pa-elaborate po ng mga eksena niyo. Well, si Claudine kasi unang nakatrabaho si Claudine, bata pa siya. Okay with Aga. And then, ang sumunod kong experience makatrabaho si Claudine sa TV pa rin yung Along the Riles. Kami yung mga bagong karakter na pumasok doon. So, sa pelikula, first time namin magkasama. And kaya madrama, tsaka very touching yung moments namin. Kasi, siyempre sa totoong buhay, dati ko siyang kapatid. Tapos, dito lalabas na parang ako ang magpapatuloy na mag-aalaga doon sa karakter ni Mutya. Kasi something will happen to the character of Claudine. So, yung meron kami eksena ni Claudine doon na talagang maluluha kayo doon sa eksena namin. Tapos may mga eksena kami ni Mutya rin na tsaka feel ko yung role kasi daughter. Alam nyo naman yung drama ng buhay ko sa daughter, di ba? So, nung ginagawa ko yung pelikula, yun yata yung isa ng pinakamadali kong gawin ng maluha. Nagka-chance po ba kayo yung makapag-bond? Yes. Kasi yung tinitirahan namin, halos 3 days kaming magkasama. Magkatabi lang yung mga rooms namin. Kaya tapos yung weather pa, tapos yung naka-eksena pa namin, very touching. So, ayun, masaya na maluluha ka doon sa pelikula at saka sa mga eksena ginawa namin ni Claudine. Kaya panoorin niyo, maganda na. At matatouch kayo. Thank you. Yes.